Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglaan ng 9 bilyong pisong pondo para bilihin ng palay sa mga magsasaka. Minimum access volume na magpapababa sa taripa ng mga iaangkat na produkto, tinututukan na ng Agriculture Department. Naturang hakbang, inaasahang tutugon sa mataas na presyo ng baboy sa merkado. Panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, pinangunahan ng Pangulo ngayong araw. Pilipinas, maghahain ng diplomatic protest laban sa delikadong paglapit ng PLA Navy plane ng China sa aircraft ng B-4. Pangulong Marcos Jr. pangunahan naman ang campaign rally ng Alyansa para sa bagong Pilipinas sa Dumaguete City. At mga Pilipinong nagtitiwala sa administrasyon, mas tumaas pa ayon sa survey ng Okta Research. Una sa ating mga balita, 9 bilyong pisong pondo ang inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bilhin ang mga palay sa mga magsasaka. Samantala, maliban naman sa bigas, tinututukan din ng Agriculture Department ang pagpapababa sa presyo ng baboy sa merkado. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaking pondo para bumili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Napagkasundoan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year, 2025, ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Naglaan din ang ating mahal ng Pangulo na si President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili tayo ng palay mula sa ating mga farmers. Karagdagang pondo ito mula noong nakaraang taon. Kasunod nito, isinagawa na ang turnover ng bigas ng National Food Authority sa mga local government unit na nagpakita ng interes sa kumuha ng NFA rice kahapon, kasunod ang deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Inilabas ang DA sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI ang bigas na ipinamahagi sa mga lokal na pamahalaan. 67 LGUs na ang nagsignify na kanilang interes sa pagbili ng NFA rice. Kabilang dito ang San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Ibebenta ang NFA rice ng 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU, government agencies at GOCC sa mga mamimili ng hanggang 35 pesos per kilo. Samantala, sinabi ni DA Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na plano ng ahensya na isama ang Food Terminal Incorporated at Planters Product Incorporated sa Minimum Access Value o MAV ngayong taon. Ang MAV ay ang import system na mas mababa ang taripa, kagaya ng baboy na may 15% tariff. Base sa inisyal na direksyon ng DA, sa 55,000 na tonelada ng MAV, 30,000 tonelada ay mapupunta sa processor, habang 15,000 tonelada naman ang sa DA sa pamamagitan ng FTI at PPI. May capability tayong bumili ng pork from abroad para to tame prices if needed using the lower tax of MAV. At ang iiwan natin sa ating mga traders is 10,000 tons. Equally distributed. Nilinaw ng kalihim na hindi delayed ang MAV ngayong taon dahil nasa unang kwarter pa lang ang taon. Target na ahensya na ilabas ang final allocation nito bago matapos ang Pebrero. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Hinigayat ng Department of Labor and Employment ang mga naghahanap ng trabaho sa Legazpi City na makiisa sa job fair bukas. Bukod sa mga private company, mayroon ding alok na trabaho para sa mga gustong pumasok sa serbisyo publiko. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa layuning mapataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho,
muling magsasagawa ng job fair sa Legazpi City bukas. Batay sa inilabas na abiso ng Public Employment Services Office, isasagawa ang job fair sa Ibalong Centro for Recreation mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At para makatulong din sa mga job seekers mula sa mga kalapit na bayan ng Legazpi City, maaari rin nilang applyan ang mahigit 11,600 na trabaho na alok dito. I am encouraging all the kababayan natin, especially the Ligaspeños, though it's open to the Albayanos, to our nearby municipalities. Hindi po kami niyan magbibigay ng, hindi ka pwede dahil hindi ka Ligaspeño. It's open to all. As long as kailangan mo ng trabaho, pumunta ka sa amin. 86 local at overseas employers, pati na rin mga ahensya ng gobyerno ang lalahok sa nasabing aktibidad. Gaya ng Philippine Army na naghahanap ng 2,829 na mga tauhan para mapalakas pa ang kanilang puwersa. Kabilang din sa mga maaaring apply ang trabaho rito ay store clerk, service crew, call center agents at cargo services. Ang buwan ng job fair sa bansa ay pagsunod lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mabigyan ng disenteng trabaho ang mga Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Salbay, Paul Lapin para sa Balitang Pambansa. Loyalty o katapatan sa serbisyo at seguridad ng bawat Pilipino. Ito ang muling pinalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong opisyales ng Armed Forces of the Philippines sa ginanap na oath-taking ceremony nito ngayong araw. May balitang pambansa si Kenneth Pasyente ng PTV. Live, Kenneth. Yes, Alan, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong promote na general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kanina, nasa 35 newly promoted general at flag officers ng AFP ang nanumpa sa Pangulo. Kabilang din sa mga nanumpa sa harap ng Commander-in-Chief ng AFP ang nasa 9 na graduates ng Foreign Pre-Commissioned Training Institutions o FPCTI. Ang panunumpa ay bahagi ng kusang pagtanggap sa tungkulin at responsibilidad ng pagiging opisyal sa hanay ng sandatahang lakas. Sa talumpati ng Pangulo, hinikayat niya ang mga opisyal ng AFP na patuloy na isabuhay ang core value ng sandatahang lakas sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Partikular na binanggit ng Pangulo ang papel ng mga ito sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas, gayon din ang seguridad ng bawat Pilipino. Hinimok naman ng punong ehekutibo ang FPCTI graduates na gamitin ang kanilang natutunan abroad para mas mapalakas pa ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa harap ng lumalalang geopolitical landscape. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo sa AFP ang maayos at mapayapang pagdaraos ng Hatol ng Bayan 2025. Giit niya, hindi dapat mabigo ang mga Pilipino na mabigyan ng isang credible na eleksyon. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. Alan, tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na nakasuporta ang administrasyon sa AFP sa pagtataguyod ng kapayapaan, demokrasya, lalo na ang rule of law. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente ng PTV. Inaabangan na ang campaign rally ng Alyansa para sa bagong Pilipinas na gaganapin naman sa Dumaguete City ngayong araw. Pero bago ito, isang press conference muna ang isinagawa ng mga pambato ng administrasyon. May balitang pambansa si Mela Lesmoras ng PTV. Live, Mela. Alan, sa mga puntong ito ay nakaabang tayo dito sa Negros Oriental Convention Center para sa isasagawang press conference ng mga pambato ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025. Mamaya nga ay inaabang na rin ng ating mga kababayan ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mula sa venue hanggang sa mga kagamitan,
Kasado na ang idaraos na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Dumaguete City sa Negros Oriental ngayong Huwebes. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangampanya rito para sa 12 pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Sabi ni Navotas Representative Toby Chanco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, asahang mas pinaigting na kampanya ang gagawin nila sa probinsya. Nais daw kasi nilang mahigitan pa ang tagumpay na nakamit ni Pangulong Marcos sa lalawigan noong 2022 national elections, bitbit ang kanilang mga plano para sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Alan, sunod-sunod yung mga aktibidad ng mga pambato ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025. Kung ngayong araw, dito sila sa Negros Oriental, manunuyo ng mga botante. Bukas sa Negros Occidental naman ang kanilang destinasyon para sa susunod nilang campaign rally. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras ng PTV. Dumami pa ang mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research, 36% ng mga adult Filipino ang kinukonsidera ang kanilang sarili bilang pro-Marcos. Halos doble ang taas yan kumpara sa 18% na nagsabing sila ay mga pro-Duterte. Nakita rin sa survey na mas tumaas pa ang bilang ng mga nagsabing sila ay pro-Marcos mula March 2024. Naitala ang mataas na bilang ng mga pro-Marcos sa Balance Luzon, sinundan ng Metro Manila at Visayas. Ang survey ay sinagawa sa 1,200 respondents na may plus-minus 3% margin of error at 95% na confidence level. Samantala, tinanggap naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita ng Defense Minister ng Czech Republic na si Jana Černovača sa Malacanang kaninang umaga. Layo nitong palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa at salaminin ang lumalalim na relasyon ng Pilipinas at Czech Republic. Matatanda ang Marso noong nakaraang taon, naging matagumpay ang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Czech Republic. Nalagdaan ang mahalagang kasunduan gaya ng joint communique na naglalayong magtatag ng labor consultation mechanism sa pagitan niya ng Department of Migrant Workers at Czech Ministry of Labor and Social Affairs. Mahalaga ito lalo't nasa 7,300 na mga Pilipino ay nagtatrabaho sa Czech Republic. Napirmahan din ang Memorandum of Understanding na nagpapasigla sa kalakalan at pamumuhunan ng dalawang bansa. Nagbunga yan ng pagbubukas ng Czech Republic ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino na nasa meat processing industry. Patunay din ng magandang relasyon ng Pilipinas at Czech Republic ang pagbisita ni Czech Republic Prime Minister Petr Fiala sa Pilipinas noong 2023. Kapwa tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. at ng punong ministro ang pagpapalakas ng defense cooperation, trade at investment, judicial labor cooperation at university linkage ng dalawang bansa. Binigyang diin ng National Maritime Council na labag sa international norms, partikular na sa air safety, ang delikadong paglapit ng PLA Navy plane ng China sa aircraft ng BFAR. Ayon kay NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, lumayo lamang ang naturang PLA Navy plane nang makitang papalayo na ang aircraft ng BFAR. Tiniyak naman ni Lopez na maghahain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kasunod na insidente. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mapayapa at diplomatiko ang pagtugon sa issue tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Hain tayo ng diplomatic protest. Ayun. Sa ating nagagawin ng ating Department of Foreign Affairs. Apo. Bakit tayo maghahain? Again, nakita natin na sobra na itong ginawa nilang ito, ano? Pero that's the only way we can do it eh. Kasi ganun din naman ang direktibo ng ating presidente. We will do all peaceful means through diplomatic mechanisms, channels and mechanisms. So para at least on record na ginawa natin ang ating protesta.
Lahat ng threats o pag-atake sa media ngayong panahon ng eleksyon ay itinuturing na election offense. Ito ang binigyang diin ni Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security sa kanyang panayam sa Mike Abe Live. Ibig sabihin nito, ayon kay Yusek Torres, may dalang mabigat na parusa ang pag-atake sa media. Kasabay nito, tiniyak ni Yusek Torres na nakatutok ang kanilang tanggapan sa pangangailangan ng media, partikular na ang nakararanas ng panggigipit sa sinuman. Bahagi ng kanilang mandato ang protektahan ng kapakanan at seguridad ng mga nagtatrabaho sa media. Samantala, may information literacy rin silang ginagawa sa pakikipagtulungan sa COMELEC, iba't ibang media organizations at mga kandidato. Kaya yung mga may planong gumawa ng masama sa media ay magdalawang isip na sila. Para naman sa mga kasama natin sa media, ituloy lang po natin ang pagiging balanse, ang pagiging ethical sa ating trabaho at huwag po nating gamitin ang itong ating trabaho na ito upang kumita, upang magiging bias or paboran kung sino man. Tandaan po natin ang pinagsisilbihan natin bilang mga media workers ay ang taong bayan. Nagbitiw na sa pwesto bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office o PCO si Cesar Chavez. Inaasahang maging epektibo ito sa katapusan ng Pebrero. Sa kanyang statement, inihayag nito ang panghihinayang na hindi aniya lubos na natugunan ang mga bagay na inaasahan sa kanya. Gayunman, mananatili aniyang nakasuporta si Chavez sa kasalukuyang administrasyon kasabay ng kanyang pagpapatuloy sa public service. Nagpasalamat din ito sa Pangulo sa pagkakataong magsilbi na isang karangalan aniya dahil sa tiwalang ibinigay ng punong ehekutibo. Bagaman hindi pa kinukumpirma ng Malacanang, nakausap na aniya ni Chavez ang veteranong mamamahayag na si Jay Ruiz at sinabihan ito na ipakikilala siya sa PCO Management Committee sa Lunes bilang pagsisimula ng transition sa paghalili nito bilang kalihim ng PCO. Matatandaang naitalaga si Chavez bilang Acting Secretary ng PCO noong Setyembre ng nakaraang taon. Nagsilbi din siya bilang Undersecretary for Railways ng Transportation Department sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Kasabay ng pagtaas ng kaso ng dengue, ipinaalala ng PhilHealth na may mga benepisyo para rito. Pagmamalaki ng state insurer, epektibo na noong nakaraang taon ang mas mataas na package rate. May balitang pambansa si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas. Bago pa man dumami ang kaso ng dengue, na itaas na ng PhilHealth ang mga benefit package para sa mga dinadapuan nito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas na kasama kasi sa top 10 mortality and morbidity cases ang dengue. So yan po ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamaraming nakiklaim at binabayadan ng PhilHealth. Kasama rin po siya sa top 10 burden of diseases ng Pilipinas. Kung kaya't yan po ay in-increase natin at in-improve yung ating benepisyo. Sa katunayan, noon pang Nobyembre, epektibo ang 50% increase para sa severe dengue cases. Ibig sabihin, ang dating 16,000 pesos naging 47,000 pesos na. Para naman sa dengue fever o yung mild dengue, itinaas ang benepisyo sa 19,500 mula sa dating 10,000 pesos. Paano naman kaya yung mga nagka-dengue na hindi naman kailangan i-confine at dinala lang sa emergency room? Sagot ng PhilHealth. May mga dengue patients na nadala sa ER pero hindi naman na-admit, meron na rin po silang benepisyo na makukuha. Pero paglilinaw ng state insurer, nakadepende sa serbisyo na natatanggap ng pasyente ang magiging benepisyo sa ilalim ng Outpatient Emergency Care Benefit Package. Ang mga bagong package rate na yan para sa dengue ay kabilang sa mga pinalawak na programa at serbisyo ng PhilHealth alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Energy Department na magiging sapat at matatag ang supply ng kuryente sa mga kritikal na lugar bago at pagkatapos ng halalan sa Mayo. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla, puspusan na ang paghahanda ng Task Force on Energy Resiliency sa pangunguna ni Undersecretary Wimpy Fuentebella. Nakipagpulong na rin sila sa COMELEC upang matukoy ang mga lugar na kailangang tiyakin ang tuloy-tuloy na kuryente lalo na't bahagi pa rin ng tag-init ang panahon ng halalan. Patuloy na minomonitor ng DOE
ang sitwasyon upang matiyak na hindi maapektuhan ng electoral process ng anumang aberya sa supply ng kuryente. Task Force on Energy Resiliency. So yung ating point person dyan, si Yusek Wimpy Fuentebella, ay meron silang already may preparations na tayo upang mapatindi yung energy supply, especially in the critical areas. Alam naman natin na by May, this is still part of the summer months. And so nakipag-meeting na sila sa COMELEC to identify the important areas that need to have the constant or stable supply during the before and after elections. Ilulunsad ng Department of Education o DepEd ang programang Education Center for Artificial Intelligence Research o ECAIR ngayong araw. Sa ilalim nito, palalawakin pa ng Center for AI Research ang layunin nitong gawing advance ang kakayahan ng Pilipinas sa AI capabilities. Malilinang sa programang ito ang edukasyon ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa ilalim ng digital age. Samantala, target din ng DepEd na gawing regional hub ang Pilipinas sa larangan ng AI education sa Southeast Asian region. Nagpaabot ng mainit na pagtanggap si Tourism Secretary Cristina Frasco sa Michelin Guide sa kamakailang pagpili sa Maynila, Cebu at iba pang karatig lugar para sa kanilang 2026 edition ng Global Culinary Map. Ayon kay Frasco, ipinagmamalaki ng Pilipinas ang kagandahan ng kultura nito at kaibahan ng mga pagkain na matitikman lamang sa bansa. Mararanasan din ang ganda ng bawat lungsod at ang mga natatanging isla sa bansa. Dagdag pa ni Secretary Frasco, iniimbitahan nila ang mga turista na bisitahin ang Pilipinas para maranasan at matikman ang galing ng mga Pilipino sa pagluluto. Makabagong teknolohiya sa agrikultura, patuloy na isinusulong ng Department of Agriculture sa Calabarzon. Si Ana Mole ng PIA Calabarzon sa Balitang Pambansa. Dati ay ginagamit lamang ang pagpapalipad ng drone para kumuha ng magagandang tanawin. Ngayon, pwede na rin itong magamit sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ito ay matapos ilunsad ng Department of Agriculture Calabarzon, katuwang ang Agridome Solution Corporation, ang paggamit ng drone sa paglalagay ng pataba sa mga pananim sa isang palayan sa Kalawan, Laguna. Para sa mga magsasaka, malaking tulong ang teknolohiya upang mapabilis ang kanilang pagtatanim at pag-aalaga nito. Napakita ko sa yung mga farmer na dati pa rin para ng pagsasaka is makaluma pa. Ngayon nakita nila kung paano yung technology. Ayon sa DA, bahagi ito ng Drones for Rice program na layong ipakilala ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapababa ang gasto sa produksyon at mahikayat ang kabataan na pumasok sa sektor ng agrikultura. Ma-amaze sila. Yung drone pala pwedeng gamitin sa farming, hindi lang sa capture ng picture, ng video. Mas ma-amaze sila, pwede sa farming. Kaya mas mahihikayat natin yung kabataan natin na bumalik sa farming. Ang drone farming ay isa sa makabagong hakbang tungo sa digitalisasyon ng agrikultura. Layo nitong matulungan ang mga magsasaka sa pagpapataas ng kita at tamang paggamit ng agricultural inputs. Mula sa PIA Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. Target ng Transportation Department na magtayo ng farm-to-market ports sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos. Sa idinaos na Japan Transport and Tourism Research Institute ASEAN-India Regional Office Logistics Symposium, sinabi ni Transportation Undersecretary for Maritime Elmer Sarmiento na patuloy na isinusulong ng ahensya ang modernisasyon ng maritime sector sa Pilipinas. Sinabi ni Sarmiento na malaking tulong ang mga bagong pantalan sa pagpapalakas ng koneksyon ng mga isla at pagsusulong ng ekonomiya. Kasama ito sa pagpapaunlad ng mga pantalan at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mayangisda sa mga malalayong lugar.
Muling nagkaroon ng pag-asa ang mga pamilya sa Leyte at Tacloban matapos makatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Human Settlements and Urban Development Regional Office 8. Para sa kanila, ito ang simula ng muling pagbangon mula sa matinding dagok ng kalamidad. Si Alet Reyes na BIA Leyte sa Balitang Pambansa. 21 mga biktima ng kalamidad mula sa Leyte at Tacloban ang tumanggap kamakailan ng financial assistance mula sa Department of Human Settlements and Urban Development Regional Office 8. Ang tulong pinansyal ay para sa mga biktimang nasalanta ng bagyo at sunog sa ilalim ng Disaster Shelter Assistance Program ng ahensya, nagkakahalaga ng 30,000 pesos para sa mga lubusang nasirang kabahayan at 10,000 pesos naman sa mga partially damaged shelters. Malaki ang pasasalamat ng mga nakatanggap sa nasabing tulong mula sa DSUD, katulad na lamang ni McShane Lipalam, may asawa at isang anak na nakatira malapit sa baybayin ng Barangay Talairan, Capoocan, Leyte, na hindi pa naipatayong muli ang kanilang bahay mula noong bagyong Christine noong Oktubre dahil kulang sa pera. Dako kayong salamat sa DSUD nga kami nakadawat mi sa ilang hinabang na 10,000 makaayad na gid mi sa mong balay nga naguba sukad pagbagyo. Kay sukad-sukad wala pa gyud namo napayad kay tungod sa way budget. Tiniyak naman ni DSUD 8 Regional Director Michael Victor Tizon na mananatili sa front lines ng pagtugon sa sakuna ang kanilang ahensya sa lokal na antas para agad na matulungan ang mga pamilya upang muling itayo ang kanilang mga tahanan. Aabot na sa 2.44 million pesos na tulong pinansyal sa 155 beneficiaries ang naipamahagi sa Eastern Visayas na anapektuhan ng sunog at ng bagyong Aghon, Inteng at Christine noong 2024. Mula sa Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, Balitang Pambansa. Plano ng pamahalaan na maibalik ang normal na buhay ng mga residente sa Negros Island kasunod ang naranasan nilang hirap dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, naglatag sila ng 300 family tents sa Himamaylan City sa Negros Occidental. Tinatawag itong tent city na magsisilbing pansamantalang komunidad ng mga pamilyang lumikas sakaling magkaroon ng major eruption ang Bulkang Kanlaon. Kasya sa isang tent ang pamilyang may 5 miyembro. Samantala, alinsunod din ang programa sa kautusan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., gayon din ni NDRRMC Chair at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ipatupad ang whole of government approach sa pagtugon sa kalamidad. Samantala, abangan naman sa Bagong Pilipinas ngayon. Mainit na tatalakayin ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga ang mga programa at proyekto ng kagawaran ngayong taon. Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ula sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.